Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Medyo maaga ulit, oo. Mamaya ako na, kumain sisingit ko, no? Magbibigay lang tayo ng reaksyon dito sa ano nito, kay Atty. Enzo to eh. Dasal ni Amy, ilayo raw si Marcos Jr. sa mga nakapaligid na demonyo. 4 hours ago lang ho to. At itong, ano ngayon, itong dasal na ito, ni Amy Marcos, bigyan ho natin ng ano ho tayo rito, reaksyon. Kayo, mag-react din ho kayo mga boss. Ang gagaling din nyo eh. Pakinggan natin si Atty. Enzo. Ito, ano ito nagkaroon kahapon ng prayer rally ang JIL, yung Jesus is Lord. Alam naman natin na ang Jesus is Lord, yan yung yan yung grupo ng relihiyon na ang founder, yan ho yung relihiyon ni Villanueva. Yun hong binilang yung kanyang miyembro at tumakbong presidente at i-multiply niya ho sa 4 at ang alam niya panalo na siya. Attorney. Ngunit dapat subalit na talo, ang sabi niya, mukhang nagkadayaan. Tuloy natin. Basta ginamit ho talaga yung Jesus. May kikibulog, may Jesus din. Sa iglesia naman, may Kristo. Basta nagamit ho yun, talagang pumapatok no? Tuloy natin, tuloy. Ang parang executive pastor. Basta kinabitan ng Jesus Kristo, ganyan. Nagbo-boom. No? Yung iba, konti lang naloloko. Ay, ang ano lang ang naniniwala pag walang Jesus o walang Kristo. Tuloy natin. Pastor bang tawag sa kanila? Si si Eddie Villanueva. Si Eddie Villanueva, ama yan ni Joel Villanueva. Mayroong dahil sa grupo na yan ng relihiyon nila, yung Jesus is Lord, nananalo sila sa party list. Malaki na rin ho yan. May sarili na rin eskwelahan yan Talagang tipak-tipak itong mga to. Pagka praise the Lord ka, tipak-tipak Yung sibak. Sa ngayon, si Panginoong Jesus lang yata hindi tumipak ba? Siya na mismo yung anak ng Diyos hindi kumita. Napako pa sa krus. No. Ang party list na congressman ng sibak party list ay Kasi si Panginoong Jesus walang abogado Itong mga to, marami silang abogado. Kibuloy daming abogado. Tuloy. Eddie Villanueva. Dahil din sa impluensya sa politika ni Eddie Villanueva, kaya yung anak niya, si Joel Villanueva, na-appoint nung panahon ni Marcos, ay ni Pinoy, na-appoint bilang TESDA. Kaya nga tinatawag na TESDA man, executive director ng TESDA. So naging ma-impluensya itong sila Villanueva. Tapos yung local na politika sa basta talagang nakakuha ka ng nakaloko. Basta nakakaroon ka ng mga 5,000 o 3,000 na paniwala mo na ikaw may kapangyarihan ng Diyos. Talaga namang nagiging may impluwensya ka sa politiko kasi nga nilalapitan ka ng mga politiko At lalo na kung kaya mo nang utusan yung iyong mga naloko ang iyong mga miyembro na itong inyong iboboto, talagang palaki ka na ng palaki. Yung si Senior Aguiw lang, kung di lang nabuko yun talagang 3,000 na yung abutanting daladala niya ba? Sa Bukawi, sila yata din dyan Bukawi, Bulacan. Mga billion. Tingnan si Icleo. Sumikat din, tignan mo. Lord. Nueva rin yan. So ngayon, itong si Joel Villanueva ay nanalong senador. Nanalong senador si Joel Villanueva. Kaya, ito mga kabunyog, mga kababayan, majority floor leader ngayon. Nagkaroon ng prayer rally kahapon, ang Jesus is Lord. Ginamit nila yung prayer rally ng
ng Jesus is Lord, yung simbahan ni grupo ng relihiyon ni Villanueva, nandun yung mga senador, nandun si Amy Marcos, si Pia Cayetano, nandun daw si Grace. Ang iglesia, ang ano pala niyan, sabi nila, si Felix Manalo daw, ang huling messenger of God, the last messenger of God, yung pala, yun nga, pag kayo sumapi sa kanila, kayo ligtas sa dagat-dagatang apoy. Si Villanueva, ano naman kaya, maraming, kala ko ba last messenger na si Manalo, bakit marami pa rin, no? Mga pastor, si Kibuloy naman, siya raw daw ang appointed son, no? Si Aguila naman, siya raw ang reincarnation ng Santo Niño. Ano ba? Mag-isip naman kayo. Isa lang nga po ang Diyos. Magdasal kayo sa Kanya na ano ba? Grace po yata nandun, at saka yung El Satay pa, El Saday pa, Sa pa rin yun, ang dami, no? Pero hindi lang ho dito sa Pilipinas. Marami rin ho sa ibang bansa. Labenihins, Kenneth Copeland, mga ganun din, oo. Hindi lang ho tayo ang tanga, no? Ay, hindi lang tayo tanga. Ay, naku, Lord. Hindi lang ho ang Pilipinong madaling paniwalain ba sa ganyan, ano? Ewan. Sino pa bang senador nandun? Yan lang yung naalam kong nandun Si Pia Cayetano, Grace po, Amy Marcos. Nagsalita daw itong si Tsaka yan, para saan yung prayer rally nitong si Villanueva? For what? At meron siyang imbitadong mga politiko. Ba mga boss? Prayer rally ka, may imbitado kang politiko. Ewan. Si Amy. Sa salita ni Amy doon, sa talumpati ni Amy doon sa Jesus is Lord, pinagdasal niya ang kanyang kapatid na si Marcos Jr. Ang sabi daw sa dasal ni Amy, Panginoon, iligtas mo po o ilayo mo po sa mga nakapaligid na demonyo sa palasyo ang aking kapatid na si Presidente Marcos Jr. Diyos, salamat sa... Ang lupit naman ng dasal mo, Amy. Mukhang kailangang pabindisyonan. Kikibuloy, ang Malacanang. Marami palang demonyo dun Anak ng wedding, ano ba? Tuloy. Sa pag-send ng stars, So, yun yung dasal ni Amy, mga kabunyog. Controversial yan. Ngayon, pinag-uusapan sa social media. Yung dasal na yun ni Totoo po yan. Kaya nga nakiusyoso na rin tayo, nakimarites tayo tungkol dyan sa dasal na yan. Ni Amy. Parang ilayo ang kanyang kapatid sa impluensya at mga masasamang balak ng mga nakapaligid daw na demonyo sa palasyo. Para mo sinabing siya nga yung kapatid mo. Di ba? Para sinabi mong weak talaga yan si Excellency, di ba? Tuloy. Lagi ito si Amy. Iisip din kaya to. Sino kaya ang tinutukoy ni Amy Marcos? Sino kaya? Okay ka rin Tongilan Ochoa Sabi ni Tongilan Ochoa, granted, yung prayer ni Amy granted, kaya inilalayo ni Lord si PBBM sa kanya. Na binabasa rin ni Atty. NC mga comments, di ba? Tuloy. Okay din to. Ano pa bang reaksyon ng iba nating viewers? Yan. Anyway, so yan mga kabunyog, yan ang pinagkikwentaan ngayon, yung dasal ni Public yung dasal niya na yon, binanggit niya sa dasal niya, sinabi niya, Panginoon, sana po ilayo mo ang kapatid ko sa mga nakapaligid daw na demonyo sa kanya sa palasyo. So ginawa pa palang public yung dasal na yun? Ayaw po. Ang dasal, taimtim. Kayo lang dalawa ang nag-uusap.
Hindi marami pa nakakarinig. Yung kahilingan sa kay Panginoon, kung ano man yun. Hindi yung in public mo. Hindi ho tama yun. Ha? Tuloy. Sino kaya? Sino bang kasama ni Marcos sa palasyo? O siyempre, yung kanyang asawang si Lisa Araneta. Yung mga members ng gabinete niya na madalas kasama ni Marcos, si Lagdameo, o sino pa ba? Sino ba ang laging nababanggit na madalas kasama ni Marcos? Parang close si Marcos. Si Lagdameo, si Anton, yung asawa ni Don Zulueta, presidential assistant niya yan eh. Tapos si Rimulya. Si Rimulya, trusted daw ni Marcos yan dun sa palasyo eh. Yun lang masasabi ko. Trusted daw ni Marcos si Rimulya. Rimulya ba? Bill Justice Secretary, miyembro ng gabinete, madalas daw kausap ni Marcos. At saka itong wala man sa palasyo kasi legislative yan, si Martin Romualdez, lagi daw nandun sa palasyo ng Malacanang, laging nag-uusap. Nag-uusap-usap lalo na yung tatlo. Si Lisa Araneta, si Romualdez at saka si Marcos Jr. Hi kay Renato Reyes Ginanda, salamat sa pag-send ng stars ha. Kaya yan mga kabunyog, yan yung mga sinasabing mga mga close kay Marcos na nakapaligid sa kanya sa palasyo. Ang kanyang asawang si Lisa Araneta, si Martin Romualdez madalas daw nandun sa palasyo, si Anton Lagdameo. Yan ba ang tinutukoy ni Amy na mga demonyo daw na nakapaligid? Ano palagay niya mga boss? Yan ba? Kung ako tatanong niyo, sabi niya, layo sa demonyo na nakapaligid sa kanya, yan daw nakapaligid. Sila na nga tinutukoy ni si Super Ate. Ilayo raw sa masama ang kanyang kapatid. Talagang itong si Amy Marcos. Hindi mo maintindihan kung Marcos pa ba ito? May mga bali-balita, attorney, na iba raw ang tatay niya. Lacson yata? Lacson ba? Yung mayor dati ng Maynila na balita lang. Tuloy. Marcos pa ba ito? Wala tayong pakialam sa away nila bilang pamilya. Pero dapat ayusin nila yan. Ayusin nila. Si Amy kasi si Amy kasi sa kanilang magpipinsan. Una sa kanilang magkakapatid. Irene. Si Irene yung bunso nila, asawa ni Grege Araneta. Hindi masyadong nakikialam sa politika yun eh. Hindi yun mahilig sa politika yung Irene eh. Ito lang. Tsaka yun ang pinakamukhang mabait. Sa totoo lang. Ang ganda pa si Irene. Maganda si Irene. Talagang dalawa, si Bongbong at saka si Amy ang aktibo sa politika. Pero pagdating kasi sa impluwensya kay Marcos Jr., si Imelda Marcos kasi yung ina nila hindi naman matanda na talaga. Matanda na, hindi na nakikialam sa politika yon. Pero parang nagiging ugali nila ng pamilya Marcos, kada linggo yata nagkakaroon sila ng family bonding. Silang makita ng ina nila na si Imelda, so laging nagkikita yung pamilya. Pero na lang yun, kumbaga nagkikita sila para na lang kay Imelda. Para na lang kay Imelda. Pero pag pag hindi na tungkol kay Imelda ang pinag-uusapan, ang tutuloy na po natin yan. Mahaba ho yung collab natin. Marami hong nag-comment. Ang nakapaikot nga raw, iligtas daw si His Excellency sa mga nakapaligid sa kanya ng mga demonyo. Teka, saan ka ba punta ng punta? Ibig mo sabihin, Senadora Angel si Duterte saka sila Gloria Macapagal Arroyo.
Yun ang parati mong kasama eh. Balita, punta ka pa ng punta ng Davao eh. Yan ang sabi dyan sa vlog ni Atty. Enzo. So, totoo lang naman, di ba? Kaibigan mo si Sara. Anghel nga rin si Sara. At saka, ay nako, mga boss. May ara po. Bagong building na itinatayo. Inaayos pa ang hotel daw po ito. Hotel daw to tinatayo. Ang Murag Arena ba? 75,000 kita ako magkasyan. Sa airport yung di na mismo? Sa airport. Bago niyang building, kinoconstruct hotel. Dako ba? Kung di ba sa hotel na yung master's bedroom? Oo. Di ba mas 350 ang bayad dito. Pagpapasok ka. Ito ang pumasok dito mga boss. Vlogger po ito. At 4 years na ho ang nakalipas dito. 1 million views po ito. 1 million views ha. Ganda kasi. ang master's bedroom, isa ka pamilya na na. Oo, isa. Kana tulong ka master's bedroom sa Ay, isang malak kwarto. ang dako. Mo nang tawag nila nga royal bed, royal rooms na diya. Oo. Samot na diya sa taas kay ang kwarto ni mo diya. Ini background pink house. So like Oo, ay, oo. Wala, ang ganda. Ano masasabi mo, mahal? alaga yung mga mo. Ang ganda. Alaga ay Pink house. pero ang pink house mo ang quarters ng mga babaeng nag-maintain discarded. Ah, sila nag-stop? Oo, sila nag-start nila. Hala, uy, minahal. Ang ganda ng pink house oh. Kung makikita nyo lang, talagang doon ho daw yung mga babae doon ho nakalagay. Yun yung mga lalaki sa blue house. Mansion ho to. Ang mga lalaki katong blue. Sa pang blue baba. Ay. Hala, ang ganda. Yung pink house May tour sila, may nagtutour sa kanila. Oh. daw, yan daw yung tinutulugan ng mga, oo, mga babaeng nagme-maintain ng mga garden. Ang ganda, grabe. Ayun, oh. Dito na kami sila. Oh. Kasi kaya ganyan, ito mga pinili. Oh, sige. Saan si Pastor natutulog? Ayun doon? Dito pas piya ka babaw. Karon makita naman dito ang iyang balay. Atop ang kulay pula nga atop niya. Dugay na siya, Debbie. Dugay na. Pero sa karon gahapon mo siya nag-abot kay namagod sila ihag nga general meeting niya dito sa second floor niya. So pero after sa general meeting dahil na pagkabalik sa Davao City. Mayaman di Pastor. May chopper. Tulog ko pa chopper. Tulog ko din. Oh, grabe. Mauli kami karon, balik kami dari gabi. Kini gamay raman ni nga hectares ni bali 8 hectares. 8 hectares lang? Napay mas dako siya nga garden. Asa man? Dito sa Biyaga Babaw, 100 hectare na. Pero gaadto po dito may gator po wala. Wala sa karon wala pa man. Private to siya. Private pa. Dito siya open. Eden has a creamy taste and milk vitamin. Yun po yun. 69 years old pa po si Kibulog si Kibulog dyan. Oo. Ganun na ho siya. Super yaman. No? Lalo ngayon pero ngayon iba-iba na marami ng mukhang magkakaguluhan na. Ha? Pero yung problema nga ho. Ha? Ang ganda po, no? Wala akong sinabing luneta ron. Yun ho mga halaman po doon. Galing pa ho ibang bansa. Oo, sabi nung tour guide. Grabe. Pero mahang-mahaw yung babae, no? O, sulit yung bayad na 350. Umiikot ho sila doon. Nag-ikot sila doon. 1 million views eh. O, di maraming nagandahan talaga doon sa property ni... kung kanya nga talaga yun. Oo.
Ha? Baka hindi, pader lang ho nung ano na yun, may dekorasyon pa eh. 8 hektarya, mantakin mo. Unang kamuting. Talagang ano yun eh. Yun ang sinasabi niyang paraiso eh. Ha? Grabe, no, mga boss. Paradise, ha? Ay, nako. Mag-collab na po tayo. Marami-rami rin ho ito. At magaganda. Ito yung ano nyo sa akin. Yung sa ang makapanindig balahibo na tunay na pagkatao ni Pacquiao. Oh. Ito yun. Eh, kayo naman. Yung iba naman, masyado naman. Sumakit yung dibdib ko. Ha? Happy birthday, my friend, Jun Lagon. Ha? May you have many more birthdays to come. Para marami pang matulungan. Jeff Ramos nak, shout out. Magandang gabi po tayo. Magandang buhay po palagi sa ating lahat. Magandang buhay, Jeff. Librado Ludovico, shout out. Blessed Saturday morning, Karaoke and all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Magulong istorya. Heto ang masasabi ko sa inyo, Pacquiao. May alagad ang Panginoong Jesus. Kung gusto mong sumunod sa akin, yun, ibenta mo ang iyong ari-arian at saka ka sumunod sa akin. Ngayon, ang nangyari sa iyo, Pacquiao, ay kabaligtaran. Wala ka nang ibinenta, dumami pa ang iyong ari-arian at yumamang ka, pahayop ka. Yun nga sabi ng Panginoon Jesus, di ba? Merong mayaman na paano ba ako magiging yun nga, sinabi niya na mas madali pa sa kamelyo ang pumasok sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman na makapasok sa pinto ng kalangitan. Pero itong mga pastor nito, walang kasiyahan. Meron pa nga isang pastor, tumakbong presidente. Si Mike Velarde naman, pinatatakbo siya ng kanyang mga kampon. Mga naloko ay naloko. Mga kagawad ay alagad. Sabi ni Mike Velarde, sige ka, tatakbo akong presidente. Basta kada isa sa inyong miyembro ko, magpapirma kayo ng tagbi-20. Yan task nyo. Makumbinsi kayo ng 20 tao. At pag nakumpleto nyo na yan, tatakbo na ako. Wai si Velarde. Taragis. Librado Ludovico ulit to. Ang lindol, kahit anong tagal yumanig, hihinto at hihinto yun. Kung hindi ka gago, ulukohin mo ang lelang mong panot po eh. Sandali nga lang yan, friend eh. Wala pa ako nabalitaan lindol na umabot ng kalahating oras eh. Sa totoo lang. May mga aftershock, pero hindi tuloy-tuloy na kalahating oras na malakas na gumagano. Wala lang ganun. Kaya ba, meron na ba kayo na anong ganun, na klase ng lindol? Dito sa Pilipinas, ewan ko sa ibang bansa. Karamihan sa lindol, sandali lang eh. Oh. Sam AJ, shout out, Karaoke. Sabi ng mga tao, may kasabihan, kapag ang umpisa ng pangalan, D, ang tao o lugar ay demonyo. Ito'y popular sabi sa Iloilo. Oy, mga boss, no? Ang pangalan din pala ng tatay ni Kibulog ay Kibulog. Jose. Talagang kinopya niya at ang kanyang inay si Maria. Pero nagulat ako Oo. Bakit? Marami rin palang subscriber ako na mahilig sa Pantasya. Maraming nanood at maraming nag-comment. Oo. At puro nakakatawa, pambihira. Maril Pabianak, shout out. Good evening po tayo. At sa mga Karaoke Warriors. Napapamulagat po kayo tayo. Bukod sa nangingilabot, idagdag ko pa po. Nakakahindik. Tawa-tawa si Malu. So wala na po siguro siya pamilya now na nabubuhay. Nagkataon lang po kaya na Jose at Maria ang parents niya. Tila naman po tayo scripted ang kwento para maging makatotohanan. Bakit po hindi anghel ang nakabantay?
Agila nga, malaking agila. Ang nakabantay, ibang klase si Kibuloy. Sana po binanggit na din ang sabsaban para complete ang istorya. Ay ko. Saan sabsaban? Sabsaban ng baboy? Ang konklusyon ko po, may pinagmanahan siya sa pagsasabi na appointed son. Ang nanay niya, si Maria. Ang nanay niya si Maria. Kaya ayan po ang kinalabasan niya. Hindi pwedeng sitahin dahil sa kanyang pag-self-proclaim. Dapat po ipag-pray natin na mauntog siya para bumalik sa normal ang isip niya. Ang nakakabahala, magkakalat pa siya ng panlilinlang. Lord bless our country. Baka po baog siya tayo. Kung totoo ang istorya nito si Kibulog, sa dami ng binulog nito. Kaya po, bakit wala nabubuntis? Renato Messina, shout out. Good evening, Karox. Good evening, good evening. Marilo Pabian ulit. Tay, wala po kayang illegal na gawain yan. Bakit grabing kayamanan yan? Yun din ang aking iniisip. Moika Buras. Welcome to the club. Puro illegal ang gawain ng ulupong na yan. No, patay tayo. Mukhang kilala nito. June Halot Hot. Welcome to the club. June Halot Hot. Maaring yung ibang asset ni Digong na kay Kibuloy at ayon sa testimony ng isang na-interview ni vlogger, Epifanio Labrador. Kailan lang? Yun din ang nasa isip ko eh. Yun yun din ang nasa isip ko. Baka nga sa walang pag-aari yan eh. Baka ginamit lang yan eh. Kasi, kumbaga sa isip lang mga boss ha. Papasok ka sa bahay ko. Magtatayo ka na manloloko ka. Magtatayo ka na real. Nakikita ko na hindi naman sabi mo anak ka ng Diyos. Hindi ako papayag. Patatawag kaya sabi mo dyan. Pero maraming nilagay kay Digong. Ilang property raw yung naibigay kay house and lot kung bigyan si Digong eh. House and lot saka mamahali sa sakyan kung binibigyan ni Kibulog daw O kung totoo 3 property raw, di ba? Nahabte nyo? Niririgaluhan daw talaga siya. Bakit? Sige, tuloy mo yung panluloko. Panluloko. Yung kagaguhan. Pero maski si Digong maniniwala sa mga pagsasabi ni Kibuloy. Come on, I cannot see any logic in there. Hindi siya ganun kahibang, Lily Chang, shout out. Meron lutuan ng shabu sa Davao sa private jet niya. Sa private jet niya sinasakay ang mga kontrabando. Alam na kung sino partner in crime. Guess who? Marami talagang alam itong mga subscriber ko, Pwede rin yun, Lily Chang. Shout out, Lily Chang. Jeng Ipa, shout out, Kwentong barbero na si Kibulog mismo ang may kwento. Ang dami namang uto-uto na naniniwala hanggang sa maging biktima ni Kibulog sa pangmamalimos. Yun nga nangyari, di ba? Elizabeth Iscareo. Good evening, Sir Rox. Sino ba ang magkwekwento nito? Isang galing ba sa mental hospital o papasok pa lang ng mental? Akala siguro ito maniniwala kami sa istorya nyo. Hoy Buwang, suluhin mo yung istorya mo. Mga siraulo lang naniniwala sa pinagsasabi nito. Nakakagalit, pinagsasabi nito. Dapat dito tamaan ng kidlat. Hindi ako interesado sa taong buhay ng baliw na to. Nagalit si Elizabeth. Ladies Anita, shout out Isang mapagpalang magandang gabi po, Sir Rox, and to your loving family po. At salamat sa mga sumusubaybay sa inyong programa.
Salamat at walang sawang basahin ang bawat komento po namin para kasing haba ng prosesyon. Salamat po. May kulab naman tayo, kaya nga dami kong kakulab, di ba? Oh, tayo ang kakulab ko. Ladies Anita ulit. Sir, okay. Yung kwento tungkol kay Kibulok, kwentong kutsero po yan. Kalokohan po yan. Hindi si Mama Mary po. Si Devil po, nakita ng ina niya. Hindi totoo yan para sa akin po. Nakaupo raw sa ulap. Puto. Parang kwento ng Superman, sa Darna. Elizabeth Iscari ulit, Pastor daw itong Kibuloy. Di bagay sa kanya, pastor ng demonyo, pwede pa. Kita nyo, sa mga mahihirap siya pumupunta para manloko. Totoo. At ginagamit ang mga ito para maging miyembro niya at ang mga ito dahil sa kakulangan sa aral ng Diyos, madali silang naniniwala dito dahil sa mabulaklak na mga sinasabi nito. Ang daming mga tanga at bobo na mga Pinoy ngayon. Tawa-tawa si Elizabeth, Santander Alvarez, shout out. Kathang drama ni Kibulok yan. Kilala ni Eli Soriano yan, mandurugas at sinungaling si Kanor ayon sa naririnig ko kay Eli. Isa pa yan si Eli. Lumang daan ba? Dating daan ba? Anak ng amuhote. Pelabot, shout out. Si Roque, mas matatawa ako sa expression ng face mo sa naririnig mo. Lolita Livermore siguro to. Welcome to the club, Lolita. Dapat free ang gate kasi Kingdom of Son of God kuno. 350. Wala na po pasok kung kaya nyo yung price, di pumasok kayo. Parang ganun, Lolita ulit Kinurunahan pa nga siya nila Ate Gloria, si Madam Lorraine, kung sino-sino pang mga andun. May corona pa itong lukulo. Balik talaga. Anak amote. Federico Mandak, shout out. Paano ka hindi maniniwala? Mga kasama niya, presidente ng Pilipinas. Diyos ko. Si Rox, scripted po yan na maaring ginamit ni Kibuloy para linlangin ang mga walang malay. Alam naman natin, mahilig ang mga kwento ang mga tao nung panahong una. Totoo. Nung una, wala pa cellphone Meron na yata, 85. Meron na yata, 85. Wala pa. Kasi nung nag-Saudi ako, 82, 84, wala pa. Telegrama pa lang. Telegram. Renato Karanog, shout out. Renato Karanog. Yan ba ang appointed son? Nakakatakot yata ang pangitain niya. Totoo, kakapanandig balahibo nga. Eduardo New, shout out. Baliw din ang nanay ni Kibaliw. Cat Gray, shout out. Kilala ni Arlene Stone yung parents ni Pacquiao. Magpinsang buo daw yung parents ni Pacquiao, kaya may mga sayad daw mga kapatid ni Pacquiao. Merong binabanggit si Arlene na kapatid ni Pacquiao na si Ate Estring. Estring ba yun? Oo, yun nga. Na sinto-sinto. Wala daw alam na anak si Pacquiao, sabi ni Arlene, kasi pag nabubuntis daw, pinapadala sa center, may pinapainom na gamot. Nanonood si Cat Gray kay Arlene Stone. Ito.
Desiree Pilaes, welcome to the club. Ang mga ari-arian ng mga member, pati mga pensyon ng matatandang member, kinuha niya, at sa dami ng mga nagtitindang member niya all over the country na may mga kota, pumasok din siya sa mga negosyo. Sabi nga ni Jerome, nagninegosyo ng soft drinks. Sabi din ni Arlene, may 7-Eleven, may school. Sabi ni Arlene, pag December, ang malaki niyang fundraising sa dami ng mga nangangaroling, representing mga foundation all over the country din yan. At lahat ng mga workers niya sa Garden of Eden niya, voluntary, walang mga sweldo. Napanood ko yan sa documentary na ginawa ng isang foreign journalist. Posible talagang yumaman siya ng sobra sa mga ganyang sistema. Pwede, pero hindi pa rin ako makapaniwalang ganyang karaming kwarta. Desiree ulit, oh. Diba? Sa vlog ni Epifanio Labrador, nagpunta siya ng Davao para interviewin ang mga ex-member ng kulto ni Kibuloy, at maraming revelation siyang nalaman na si Duterte at Kibuloy ay hindi lang magkaibigan kundi mag-business partner pa. Yun. Yung mga kinukurakot ni Duterte, bilyones at trilyones, ay pinapasa niya kay Kibuloy, at ipinapasa din ni Kibuloy sa mga member niya for business, para hindi matrace, at may mga grupo ng katutubo na pinabebenta niya ang mga IB, at kinukuha niya ang pera at binibigyan niya na lang ng konti ang mga katutubo. Kasali din pala siya sa smuggling business ni Pulong at drug business ni Duterte. Sobrang kahayupan at kademonyohan ni Kibuloy. Pastor na lobo ang walang iya. Maraming alam tong si Desiree Pilaes. Pero naniniwala ako sa'yo, friend. Desiree Pilaes ulit. Panoorin mo, Karoke. I-content mo sa vlog mo nang malaman mo kung paano yumaman si Kibuloy ng pagkayaman-yaman. Hindi, nasa isip ko na yan. Desiree. Nasa isip ko yan. Hindi nga ako naniniwala na sa Otap tsaka Abuloy ay yayaman ng ganyan yan. Hindi. Ang alam ko dyan, yun nga, front lang. Parang front lang siya. Bernardo Chansing, shoutout. 101% na budol scam. Parang si Jesus na isinilang sa isang sabsaban. Kung ganun, budol din kaya ang nanay niya. Maraming mga mamamayan na naniniwala agad kapag Diyos na ang binabanggit. Yun na sinasabi ko, Bernardo. Pag binagit yung Panginoong Jesus, Kristo, o ano pa. Mga bulaang ang istorya. Siguro lahi ng budol. Basta ang alam ko, madalas na nagkakapampangan ay may mga... Madalas na ang Kapampangan ay may mga kahanginan at kayabangan. Perden San Juan, shout out. Good evening, Karoke. Akusasyon o kaso ni Kibuloy na pang-aabuso at panghahalay sa mga menor de edad na babae, at yung iba dito ay banyaga. Dito magkakaalaman kung anong uri o anong klaseng batas meron dito sa ating bansang Pilipinas. Sa pahayag ni Kibuloy, ito ay may tapang na paghahamon sa Senado na hindi siya dadalo at para may sinasandalang mabigat na politiko. Sa nangyayari ngayon kay Kibuloy at nakamasid ang buong mundo, United Nations at lalo ng Estados Unidos, God bless po. Raul Villanata, greetings Kuya Rox, at ang inyo may bahay, good health and blessings every day. Salamat. Raul Villanata ulit. Baka ngayong February ma-schedule si Missy sa operasyon niya. Ay, ako. Raul Villanata ulit.
tumawag na yung sa akin kasi sabi niya, hindi kaya ang kwentong buhay ni Kibulok ay puro katang barberya o kwentong kubeta kang masyadong makulay. Raul Villanada ulit to. Yun na nung araw papala puro katarantaduhan na inaatupag pala ni Kibulok. O di ba? Ilang beses siyang natanggal sa mga sinasamahan niyang mga sekta-sekta. O, di ba? Kaya nagtayo na siya ng sarili niyang sekta. Walang makatagal sa kanyang sekta eh. Dahil sa yun nga eh. Moody Muma, shout out. Sino ba naman maniniwala sa'yo? Miyembro ka ng sekta, biglang sasabihin mo, ikaw inappoint ng Panginoon, ikaw ang appointed son. O di palalayasin ka ng sekta. Kaya nagtayo siya ng sarili niya sekta. Yun. Moody Muma sabi ni Hi sir, good evening po. Ano naman kalokohan ng mga pinagsasabi ng babae na yan? Nauto na ang nagsasalita. Alam girl, karamihan babae na nanganganak ng dilim, karamihan babae na nanganganak ng nadidilim paningin. Natural lang yan. Panganganak yung iba tulad namin, hindi kami naniniwala sa pastor na yan. Wag lamang budol-budol. Ang na pastor, anak ng Diyos kuno. Manual is manloloko. Bernardo Chansing ulit to. Maniniwala ang mga karamihan kung tawagin siyang appointed son of a bitch. Rolando Cruz ulit to. Usapan o kwento ng mga baliw. Ay ako. Soylo Flores. Welcome to the club, Soylo Flores. Joe Flores, my friend, shout out. Sabi ni Soylo, may sira yata sa ulo ang buong pamilya nila. Nag-hallucinate lahat sila. May mga saltik. Totoo. Matay tayo dyan. Misael, shout out, my friend. Oo yata, ganun din ang tingin ko. May sayad talaga. Pamilyang baliw. Soylo Flores ulit. Bilib lang ako kay Kibuloy. Sa tugtog ng budots na stop. Nakakatawa ang tugtog na yun. User, shout out user. Puro buwang yata ang mga yan. Ay ko. Johnny Bigod, shout out. Gandang gabi, karaoke. Kaya pala ganyan ang utak ni Kibaliw. Dahil may pinagnamanahan, mismo pala yung ina ang naniniwala na nakita yung Diyos sa bundok. Hindi kaya baliw din yung nanay o baka naman nakainom lang. Mahirap sila, hindi kaya nalipasan ng gutom. Kinawa dyan. Normando Reyes, shout out. Anak daw ng Diyos si Apollo. Hala, Karox, nasingitan si Jose. Saka pa naman, Normando. Aray ko. Si Misael sumagot, oops, baka sino? Normando Reyes ulit. Karox, ang sabi ng mga nakakakilala sa lahi ni Pacquiao, may tama ang mga utak nila. Meron nga siyang kapatid na babae na sira ang ulo. May kasabihan po tayo. Ang naniniwala sa baliw, baliw din. Aray ko. Kalat ni Baya, shout out. Menopause, shout out. Menopause. User ulit to. Good morning, karaoke. Saludo po kay Senador Hontiveros dahil mag-isa lang po siyang lumalaban sa mga demonyo ng lipunan. Dito po natin makikita kung gaano katakot ibang senador kay Kibulog. Lalo na ang mga babaeng senador na dapat ay nagtataguyod ng karapatan ng mga kabataan at mga kababaihan. Baka natatakot silang hindi pirmahan ni Kibulog ang mga clearance nila papuntang langit. Pero pag pang sariling interest nila ang tatamaan gaya ng ginagawan ng Kongreso na magchachacha ay mabilis pa sa alas 4 na mag-iingay at kumokontra. Sa mga natitira pang mga Pilipinong nasa patinupang pag-iisip, suportahan po natin si Senador Hontiveros
sa laban niyang ito. Ay nako, galing mo user. Yan din ang naano ko eh. Dito, sa iniimbestiga ni Senator Ontiveros, 24 ho yan, Senador eh. Diba? Oh. Lahat ho nang hindi sumuporta dyan. Huwag niya na ho uling iboboto. Ganun lang yun. Hello, Miss Akira Milus. May you have a blessed day. Ingat, sabi ni Kalatni. Shout out, Akira. Ted, shout out, Ted. Karoke, galit na galit tayo kay Kibuloy. Yung palang pinagpapatulan natin, pamilya ng mga baliw. Kaya mag-antay na lang ako kung makukulong o mabibitay ang hari ng mga baliw sa Pilipinas. Shirley Jaser, shout out. Tawa ng tawa. Natatawa ako sa reaksyon ng mukha mo, Karoke. Wa ako sa isang kwentong yan. Hindi pa rin po ako mabubudol sa ganyan. Naku po, Diyos ko. Nakamotin mga comment to. Ano ba? Friend Shelvin Zapeda, shout out. July 7 Alcantara, shout out. Christian Sen, shout out mga boss. Eto pa isa, sigurado to. Inom muna ako tubig. Makatindig balahibo na ganap at kasaysayan ng talambuhay ng Ingkong Kibulok. Di na Sir Rox nakapagtataka. Kaya pala nagkaganyan siya. Siya pala yung bunso. Kaya latak na. At pag pinagmanahan naman pala siya, Mesaya din pala yung nagluwal sa kanya sa mundo. Mahaba pa to, Ate Adelica, ha? Inayupak na yung doropot. Nagasik ng laging at nababuyan. Pero sinamba at dinakila, naging bilyonaryo at pinakamayamang pastor. Kaya pala lahat, hindi naman actually siya pinakamayaman. Palagi ko hindi siya tatama sa Iglesia ni Cristo. No? Mas magaling yun. No, Tia Delia. Tuloy natin to. Kaya pala lahat ng kumpas niya, sunod-sunuran si Ingkong. Pero it's payback time, Sir Rox. Napasibak niya ang ABS-CBN sa kanyang utos at kumpas. Wala po siyang naging awa at konsensya at pakialam kung maraming nadamay at nagutom. Pero ang buhay, Sir Rox, para lang pong gulong lang yan. Kung dati sila yung nasa ibabaw, ngayon po sila na ang ginugulungan ng gulong ngayon. Di mo po kayang arukin at tawaran ang kapangyarihan ng Diyos. Totoo yan, friend. God always move in a very mysterious ways. Lahat po ng kasamaan na inihasik niya po dito sa lupa, Sir Rox, malupit po ang balik at kabayaran niyan. Kasi alam po ng Diyos ang kaitiman ng kanyang budi. He's almost there at the end of his journey. Pero wala po siyang pagsisisi sa lahat po ng kanyang ginawa. Kaya pag alis niya po sa earth, party-party po sila ng kanyang mga tropa ng Durian City doon sa Kingdom of Hell ni Taning. Totoo yan, friend, ha? Ang kanya pong Garden of Eden na itinayo, lalamunin lang po lahat yan ng mga anay at uod. Kasabay niya pong matutunaw sa ilalim ng lupa. Kaya kung ako po sa kanya, Sir Rox, total, wala po magiging silbi ang kanyang golden eggs. Lawlaw na betlog na pinanggagalingan ng kanyang malupit na powers, pinanggagalingan ng kanyang malupit na powers bago po ako siya matunaw. I-donate niya po sa Muslim at i-preserve ang bulok na itlog, alaala at legacy
ng pinakamalupit na manyakol sa kasaysayan. Buisit, di pa talaga matunaw ang pesting yawa po eh. Shirley Jaser ulit. Alam mo po, Karoke, pag Diyos na ang gumalaw, walang makapangyarihang tao o kahit pa pinakamayaman sa mundo, pag dumating na ang bad karma nila, walang makakapigil. Lahat ng kasamaan meron din niyang hangganan. Totoo yan, Shirley. Dens Shorogo. Welcome to the club, Dens Shorogo. Sabi mo? Nalasap ni Pacquiao ang langit sa mga miyembro na ginahasa niya. Kalaunan malalasap niya ang impyerno sa kulungan. Totoo yan. Si Ted na naman, mahaba-haba to. Si Trump guilty sa jury ng Si Trump guilty sa jury ng pangkaplug niya kay Jen Carroll at pinagbayad siya ng $83.3 million. Sana si Kibuloy, pag maging guilty, ang hatol ay pagbayarin din siya ng milyones dahil hindi lang kaplug ang ginawa niya sa kanyang mga naging biktima kundi gahasa pa. Dapat nga kay Kibulog bitayin sa silya elektrika dahil mga minor de edad ang pinagsamantalahan. Di bali sana kung 70 pataas, baka marami pa ang mag-request. Marami pa rin kaso si Trump na dapat pagbayaran, tulad din ni Duterte at Kibuloy. Malamang isa lang ang star ng tatlong ito, star ni Satanas, na nakamarka sa kanilang noo. Lilitaw lang yan sa altar. Lilitaw lang ang star sa kanilang noo kung mamasuhin mo ito. Nelson Batalones, shout out Parang pelikula ang dating, scripted yata. Mahirap paniwalaan yan. Kahit sino pwedeng magkwento, di po ba? Oo. Aray ko. Anak ng kamote. Kibulog ka, oo. Arnold pa si Diego, shout out. Malamang si Pacquiao ang gumawa ng kwentong yan. Dinamay lang niya ang walang kamalay-malay niyang ina. Pwede. Teka. Bakit hindi maging santo kaya to si Aray ko. Kinawa, kibulog ka, oo. Misael, sabi niya. Oh, now I saw. Hindi lang pala si Kibs ang baliw, pati pala ang nanay. I saw now. Thanks, Karox. And good afternoon. Always watching from Ontario, Canada. Wow. Sa daming naniniwala, siguro mga baliw din. Oops. Biglang tumayo ang aking balahibo. Kalat ni good morning, Karoke. Makbakan mo ng todo, Karoke. Hello, mga bear. O, nung hello. Itong February. Operan siya. Hindi ko lang alam on what date, ha? Pero malalaman nyo. Mawawala ako eh. Mawawala ako pero tatry ko makapag-vlog sa hospital pag binabantayan ko siya. Oo. Kalat ni Violet, Kung si Aling Maria ay may agila, si Doña Remedios naman ay may kabayo. Puto lang is agila at kabayo. Puro mga hinayupat. Ay, kalat ni ka. Malaw. Ano? Shout out, friend. Amy Bingson. Dolor Garcia. Bili na magtangob. Shout out sa iyo dyan sa Italy. Al-Ulalia. Shout out, Kwento ng mga alamat yan, Sir Rox. Mga kwentong kathang isip na binibigyang buhay ng mga nakakarinig nito. Mga imahinasyong naglalaro sa balintataw, parang impakto maligno, manananggal, kapre, tiyanak, at iba pang masasamang nilalang. Mapagpanggap at mapanlilang ang mga ito. At isa dyan,
si Kibuloy na ngayon ay sinisingil na ng kanyang inihasik na kasamaan sa mundo. Good day, Sir Rox at mga ka-warriors. God bless. Totoo yan, Al-Ulalia. Tama ka dyan. Ha? Al-Ulalia ulit oh. Ang mga Pilipino ay puno ng wild imagination at mapagpapaniwala sa mga sinaunang superstitious belief. At yan ang dahilan ng kanilang kamangmangan at madaling mauto. That's a fact. Good day again, Sir Rox. Tama ka dyan. Si user oh. Si Pacquiao ay dating pare. Ganun ba? Lili Chiang oh. Nagpare. Gumawa ng Wikipedia si Pacquiao. Mga kwentong barbero. Ang alam ko dati, nung nanonood ako ng TV ng mga 90s pa, claim niya siya ang abogado. Claim niya siya ay abogado. Yung pala, puro peke certificate, sabi ni Arlene Stone. Attorney Apollo C. Kibuloy. Naka-plus sa screen ng TV noon habang naka-plus sa TV screen noon habang nagpipreach siya na nasa likod ang malaanghel na magagandang mga batang-batang mga mistisahing foreigner niyang choir. Sabi ko sa isip ko, hindi kaya inaasawa ni Kibuloy mga yan? Ayun nga, tama ako. Kaya alam na dapat sa Senado mag-conduct sila ng raiding team. Pasukin at halughugin ang lungga at mansyon ni Pacquiao. Tingnan kung may kahinahinala sa loob ng kingdom niya. Sigurado ako may tinatagong laboratorio at epekto siyang appointed son at godfather ng Davao. Pwede. Pwede yan, Lili Chiang, ha? Lita Alambat, shout out ha. Brother Elias Ischo, shout out. Rachel Isguera, shout out my friend, ha? Sabi ni Lita Alambat oh. Baka nabinat sa panganganak sa kanya kaya namundok para itago ang pagkabinat ng ina. Di taga doon daw sa bundok eh. Lili Chiang ulit oh. Nag-asawa na magpinsan buo ang tatay at nanay ni Kibuloy kaya may mga diferensya daw ang ibang mga kapatid ni Kibuloy ayon kay Arlene Caminong Stone. Maaari kasing ganyan sa Pampanga. Maraming kaso ng incest. Lili Chiang ulit oh. Dugong aso. Katawagan ng mga Kapampangan. Yannick Ordobe, shout out ha. Doon pala sa bukid pinanganak si Pacquiao. Sa ilalim ng puno dahil nakita daw sa ulap. Labong kwento ng nanay. Malapit na tayo mag-isang oras oh. Rinaldo Gonzales, shout out ha. Tawa-tawa siya. Ganda ng kwento. Tunay na pagkatao ba si Rox o pagkademonyo? Ito na naman to. Ay, ang galing ni Rinaldo. Laylay Chiang ulit oh. Yan na nga si alias Amanda ang nagkaso sa kanya ng brainwashing at cuddling and molestation of minors ng magulang ni Amanda at iba pang mga kadalagahan na umalis sa kingdom. Kingdom talaga ha. Sobra-sobrang ano na to. Sa totoo lang, itong mga nangyayari kay Kibulok, sobra-sobra na po ito. Oo. Pero mukhang walang interes ang Senado. Si Senadora Risa Ontiveros lang mag-isa ang nagtatanong. Diyos ko. Mga senador, mga babaeng senador, ano kayo? Reynaldo Gonzales ulit. Naku, may kingdom nga pala
apakalaking building pala at may entrance pa, talagang mukhang perang Kibulok. Kaya pala international din ang panguuto at panghahalay niya sa mga babae at pangangaral ng kababalaghan ng kahit Biblia ang ginagawa niya ng ibang bersyon. At ang mabigat, hanggang sa pagdikit sa politiko ay nabubudol niya ang mga naloloko-loko na uri ng politiko dito sa atin. Manyakin mo, ginawa pang spiritual advisor, pangulo at iba pa. Mas malala pa sa kulto. To Sir Rox, baka multong satanas na ata. Totoo yan. Reynaldo Gonzales ulit to. Isang oras lang. Sir Rox, kung bibigyan lang ako pagkakataon na maging isang mambabatas, malaki may tutulong ko kay Senator Risa. Ora sa investigasyon ng QJC at Kibulok ang unang ipapasa ko legal na pumatol sa baliw. Yung mga kasi ikinapoproblema natin tayo magiging baliw pag pumatol tayo pag pumatol tayo. So batas, sky is the limit na sky is the limit na kasagutan, basta si Kibulok lang ang baliw. Di ka ba nakakahalata, Sir Rox? Halos lahat ng investigasyon iniimbestigahan, may mga tama at may pagkakataon pang mismong nag-iimbestiga may tama na iniimbestigahan. Ano sa palagay mo, Sir Rox? Yun nga eh. Palagay ko, tama ka ah. Johnny Alakadin, shout out. Hayop yan si Pacquiao, masahol pa sa demonyo. Dante Diraya, shout out. Bakit nang re-rape? Na-EL eh. Christian Chengnak, shout out ah. Halos hagakpak ako ng tawa sa autobiography ni Manyakis na rapist. Kibudoy. Nice. PM po, Tyrox, sa lahat ng mga kawaryos at hindi bangag ang magsalita at tuwid ang kaisipan. Ito. Jennifer Taray, welcome to the club. Maraming nauto si Kibs. Totoo yan. Christian Cheng ulit to. Maniniwala pati lahat ng mga nakasaad dyan sa autobiography ni Rapist Kibudoy. Impact o tama lahat. Ang tama lang dyan yung mga recent, pero during na lumabas siya sa mundo, I doubt it na totoo ang litanya ng ina niya. Ina niya pala po nagmana si Manyakis Kibudoy. Bulaan na fake news. Ano yun? Nagkataon lang na Maria din ang pangalan ng ina. Naniniwala na agad-agad siya sa istorya ng kanyang ina. Na nakita sa ulap, nakaupo ang Panginoon. Tay, lutang lang ang ina ng rapist na Kibudoy. Anong nakita niya si Lord? Imahinasyon lang ng ina niya na lutang. Hoy, rapist Kibudoy, di lang yung ina mo ang nangangalang Maria. Mostly sa mga babae, halos ang umpisa ng pangalan nila Maria. Abnormal ka talaga. At Tyrox, si rapist Kibudoy, mana lang sa ina niya. Fake news peddler. Totoo yan, Seth Leus, welcome to the club, Seth. Daming bagong subscribers. Salamat Sabi niya, lalabas din ang tunay na kulay ni Pacquiao. Justice will be served. Totoo yan, Seth. Christian Cheng ulit to. Talagang nung lumaon
Habang nagkakaedad na si manyakis na rapist na si Kibuloy at if ano-ano na ang mga kadayabluhan ang mga pinagagawa niya at involved siya, ano yung doubt? Di talaga siya gagawa ng matino at kaya pati din lang kaya pati di na lang nag-asawa si Kibuloy para nga naman po tay malaya siya at buwelo siyang sino-sino lang ang mga babae ang gagahasain niya. Bye na po muna for now. Many thanks po sa usapang ito. Regards po tay Tyrox. Kay Nay Cecil, God bless. God bless Christian Cheng. Eto. Daniel Oliver, welcome to the club. Pinasara ang ABS-CBN, iniutos niya kay Digong, kaya nagkatotoo ang sinabi niya. Noon, talagang si Digong ang gustong magpasara. Noon, simula pa lang sinasabi ni Digong na galit na siya sa ABS-CBN, di ba? Sancho Panza, De La Brocha, shout out. Rodelia Alpilor, shout out. Magandang araw po Sir Rox at sa mga bossing. May sayad na utak niyan. Ginamit niya ang paglimus sa mga miyembro niya. Yan lang po Sir Rox. Ingat po. God bless you to all. God bless. Rodelia ulit. Di po ako naniniwala sa istorya ni Kibulok. Sir, siya lang ang sabi niyan para paniwalain niya dumating na ang paghuhukom sa kanya. Demonyo siya. Sir Rox, salamat po. Totoo naman. Yan ang gagayatin. Pero tignan mo itsura ni Kibudog, no? 73. Pero itsura niya, no? Talagang mukhang Vicky Belo, no? 3JC Hope, shout out my friend, sabi niya. Wow, Sir Rox, na-research mo. Talaga yan, ha? Mabuti naman at meron tayong background ng Kibs na yan. Kudos sa'yo, Sir Rox, sabi ni 3JC Hope. 3JC Hope ulit, Sir Rox, pati yung Greek mythology, na-disgrace pa ni Kibs. Ang masasabi ko lang, Sir Rox, tama isang myth lamang ang pagkakaalam ni Kibs na siya ay appointed son of God. Isang myth lamang isang guni-guni lang ni Kibs na siya ay isang pastor. Kita mo naman nang sabihin ng kanyang ina kung paano nagiging gabi ang araw. Sinyalis ito ng may mental disorder ang lahi ni Kibs. Seryosong sakit yan, Sir Rox. Napabayaan ni Kibs nung lumaki siya dahil na rin sa impluensya ng kanyang mga magulang, lalo na ng nanay niya. Kumbaga, nagkaroon si Kibs ng tinatawag na sariling mundo. Nakala niya siya anak ng Diyos. Yun ang problema, Ang daming naniwala, friend, 3J Shop ulit. Sir Rox, kasi kapag bata ka pa at pinalaki ka ng magulang mo sa myth o katang isip lamang, madadala talaga ni Kibs yun hanggang paglaki niya at mag-matured siya. Nakala niya totoo ang katang isip na itinuro ng kanyang nanay. Sa totoo lang, Sir Rox, dapat matignan si Kibs ng professional psychiatrist. Walang biro nga. Di ba dati sinasabi ko na, friend Jane, na dapat ito i-psychiatrist to. At yun nga, pagka yung psychiatrist nagsabing walang tama to, may tama yung psychiatrist. Walang biro nga, sabi niya. Lumaki si Kibs sa mundo ng katang isip. At ang siste, ang dami rin niyang napaniwala sa kanyang katang isip lamang. Totoo. Pero friend, sa palagay mo, naniniwala si Digong sa kanya na siya ang appointed son? Sige nga. O, tanong ko yan sa'yo, friend,
Ako, hindi ako naniniwala. Sa gulang ni Digong. DJ Show po ito. Ito naman, Xerox. Akin ay conspiracy theory ko lang ha. Tingnan mo sa Davao na mayagpag si Gibbs, kung saan ang hari ng Davao ay si Dutz. Maaari bang ma-dominate ni Gibbs ang Davao by himself lang? Siyempre, tao yan ni Diggs. Si Diggs din ang nagkukumpas sa Gibbs na yan. Oh, yun, nasagot mo naman agad. Hindi ko alam eh. Kakapasok lang kasi nung comment mo, friend eh. DJ Show pala ito. Pero, regardless na may mental disorder si Gibbs, liable pa rin siya sa mga rape cases niya sa US at maging sa Pinas. Mas dapat ituloy ng Senado ang investigasyon kay sumipot si Gibbs o hindi, dahil kailangan i-contempt siya ng Senado. Pag na-contempt si Gibbs, mas lalong sisikip ang mundo niya. Makakapagtago siya doon sa Batanes, baka pwede siyang i-accommodate siya ni Bantag. Totoo yan, tren. Nasa Batanes ba? Limnio. Ano to? Limnio Sabinorio. Welcome to the club. Limnio Sabinorio. Ano sabi? Kaya pala yung 1,000 pinalitan ni Digong ng agila. Baka yun ang nakita ng nanay niya. Kaya inilagay sa 1,000. Bilib naman ako sa'yo, Limnio. Naisip mo yun. Ako naman, ang akala ko, di ba sabi, nagsama ang agila at ang leon? O, si Sara ang agila at si His Excellency, Excellency, ang leon. Leon ba? Tigre? Ng norte. O. Pero sabi naman nito si Maharlika, ginawa na lang siyang kuting. Ha? Buti pinindot ko yung newest, oh. Azucena Ambita, shout out, sabi niya, natutuwa ako sa inyo, Sir Rox. Hindi ba ninyo alam na may sayad dyan si Kibuloy? Sa totoo lang, tuwang-tuwa ako sa inyo, lalo na kung nagbabasa kayo ng mga comments. God bless to you and your family. From Australia, babe from Australia. Salamat, Azucena. Azucena Ambita ulit to. Inuutos niya kay Duterte na ipasara ang ABS-CBN para sabihin nagkatotoo ang hula niya. Bilugin niya ang ulo niya, hindi ako. Xerox. Si June 360. Oh. Ay, happy birthday ulit, my friend. Ha? Birthday po ni June ngayon eh. 28. Oh. Sabi niya, hello, Manong Roque. May pinagmanahan pala si Kibulok. Gaya ng nanay niya. Nananaginip lang sila. Masamang panaginip nga lang. Di tulad ng Birheng Maria Jose. Nagpakita sa kanilang dalawa ang anghel ng Diyos at nagbigay ng instruction about sa pagdating ni Jesus. Pero sa kwento ng pagkakanak ni Kibuloy, silang dalawa lang ng ina niya ang nakakaalam ng kwento nila. Isa siyang false prophet na may dalang fake news at hindi good news. Totoo yan, my friend. Pastor po to si friend Jun Lagon. Ay, mission accomplished po mga boss. Sana naging masaya kayo. Ako, talagang puro tawa halos ang inabot ko dito sa mga comments nyo. Mag-comment po kayo tungkol sa dasal ni Amy Marcos. Mukhang makapanindig balahibo din yung dasal niya, di ba? At yun nga, nagdadasal niya na lumayo siya sa mga demonyo sa paligid niya. Yung pinupuntahan mo, Amy, anghel ba? Magandang gabi po mga boss. God bless.